Amen. Hallelujah. At habang ito ay iyong hinihintay, ikagugulat mo. Tumitibay ka at tumatatag. At nawawala yung mga dapat mawala para eksaktong oras ng pagdating ng iyong pinaniwala ang nasa iyo na. Wala nang masasayang. Amen? Amen. Nandun po sa waiting time ang pagsasaayos. Pero paniniwalaan mong nasa iyo na. Amen po ba? Yung iba ay hinihintay pinaniniwalaan bago mo hintayin. Amen? Believe first and then wait. Nakukuha niyo po. Kaya ikaw ay pinagpala na nung una pa lamang gabi. Pinaniniwalaan mo po ba yung katotohanan yun? Laging tandaan po natin sa buhay espiritual, ang laging paraan natin ay sumampalataya, maniwala at magtiwala. Yun lamang po ang ating buhay. Walang ibang paraan. Amen? At laging tandaan mo, hahadlangan ka ng kaaway. Yung dating hindi sumasakit ay sasakit. At pag iyong sinansala, lilipat. Amen? Pero laging tandaan mo, ikaw ay kasintatag ng bundok Siyon at hindi ka maiaalis sa iyong kinatatayuan dahil tayo'y nakatayo sa pundasyon ng buhay na bato. Sabihin mo sa pitong iyong nasa paligid, hanggang ngayon ba ikay malungkot pa rin? Sabihin mo, tanungin mo siya, sa pitong kapatiran sa paligid. Hello? Hallelujah. Ang kalungkutan po nakakahawa. Pero kapag ikay maligayang maligaya, hindi po ito nakakahawa dahil ikaw lamang ang may karanasan kung bakit ikay maligaya. Amen? Kaya nga po, laging iyong tayuan ng katotohanan, magpakaligaya at magpakalakas sa Panginoong Hesukristo. So, tayo po ay manalangin. O Diyos, aming Ama, dakila at napakabuti at walang hanggan at walang katulad ang pag-ibig. Kaya't sa iyong mga kamay, aming paulit-ulit at di kami magsasawang ialay ang aming buhay sa bawat araw. Dahil sa iyo lamang may buhay at kapanatagan sapagkat ikaw ang aming buhay. Pagpalain mong bawat isang naririto at biyayaan mo sila ng kaibang karunungan at pagkatuto na hindi nila makukuha sa anumang lugar dahil ikaw ang direktang magtuturo sa bawat isa at kami ay mag-iibigan sa isa't isa. Sa iyo ang kalwalhatian, Ama, sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Kaya nga ang kayamanan po ay ang Diyos ang nagbibigay. Mabuti o masama ay pwedeng bigyan ng Diyos ng kayamanan. Ang ulan ay hindi namimili ng papatakan. Pag sinabi ng Pag-asa, uulan sa NCR, pag umulan po yan, siguraduhin mong ikay may payong o may raincoat. Amen? So pag ulan po ang darating, kailangan ng iyong dalang isusuot ay raincoat, hindi winter coat. Dahil pag winter coat po, napakakapal nun at papawisan ka. Kaya kailangan tamang gamit sa bawat tamang panahon. Amen? So, kaya ngayong sandaling ito, nais kong ipaunawa sa inyo ang dalawang katotohanan na ako'y naniniwala na ito ay makakabisa mo at magiging bahagi ng iyong buhay kung matututunan mo mulit-muli ang ating tema at teksto ng 4 na gabing ating pag-aaral ay magkaroon ka ng walang takot, walang kinatatakutang pagtitiwala sa Diyos. Amen?
Kaya kailangan laging iyong alalahanin, dumaan ka man sa sunog, hindi ka masusunog. Nabasa po ba ninyo sa Biblia yon? Dumaan ka man sa ilog, di ka malulunod. Dumaan ka man sa kahirapan, di ka maghihirap. Amen? Prinsipyo po yon. Amen? Kaya nga kung ating unawain, dahil ikaw ang espesyal sa Diyos, kahit na magtaghirap at magtaggutom, hindi ka maghihirap at hindi ka magugutom. Why? Dahil espesyal tayo sa Diyos. Banal na Espiritu, isiwalat mo sa bawat isang espiritual na katotohanan na nasa salita. Dahil sa pagkatuto namin, yung salita mong nasa amin ang iyong ipipreserve, isisecure at puprotektahan. Kaya hayaan mong ang salita mo ay mapasa aming puso at ito ay maging napakarami sapagkat binubuhay mo kami sang-ayon sa iyong mga pangako. Sa iyo ang kalwalatian naman sa pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. So simple lamang po ang dalawang salita na titulo ng mensahe, emptiness and fullness. So, emptiness to fullness. Mula sa kahungkagan, patungo sa kahustuhan o kapuspusan. Kaya nga po, kung atin pong titingnan yung word na inadequacy, hindi po tayo makakaabot. Laging tayo ay kulang at kakapusin. Subalit kung matututunan po natin ang napakahalagang katotohanan, ang Diyos ang nagbibigay ng regalo. Ang Diyos ang nagbibigay ng yaman, pero may binigyan siya ng yaman na hindi nila pakikinabangan yung yaman, sa halip iba ang makikinabang. Subalit ang binigyan niya ng yaman, na pinakinabangan niya yung yamang yun, yung pakinabang doon sa yamang bigay ng Diyos ay regalo ng Diyos. Kaya kailangan ito ay maintindihan natin at nang sa ganun, maunawaan natin na ang kapayapaan, ang kapahingahan at ang kaligayahan at katiwasayan ay tanging nasa Diyos. Atin pong unawain emptiness o kahungkagan. Sa Tagalog, hungkag, ibig sabihin ay walang laman. Atin munang tignan ang isang patutuo tungkol po sa kahungkagan sa buhay ni Mateo. Ang kanyang unang pangalan ay Levi. At siya ay isang publikano, isa siyang tax collector. At napakayaman po ni Mateo sapagkat siya ay gumagawa ng piging at napakarami ng kanyang inaanyayahan doon sa kanyang piging. Sa kanilang panahon, wala pong gagawa ng ganong napakalaking handaan kung hindi mayaman. Kaya si Mateo ay napakayaman sapagkat siya ay isang publikano. Siya po ba ay naging maligaya doon sa kanyang kayamanan? No. No. There is emptiness in spite of all those riches that he possessed. At pansinin po natin, kapag ito'y dumating sa isang tao, na hindi na siya maligaya sa paulit-ulit na hamon, paulit-ulit na masasarap na putahin ng pagkain, pag hindi na maligaya ang isang tao doon sa paulit-ulit na masasarap at mamahalin niyang kinakainan, yun po isang senyalis ng emptiness. Kaya nga ating unawain, kailangan makapagtagumpay tayo. At si Zacchaeus ay chief of the publicans. Ibig sabihin, siya po ay mas mayaman kaysa kay Mateo dahil hepe siya ng mga publikano. Pero an empty person, siya po'y umakyat sa sikamoro at ang sikamoro po ay napakalalaki ng tinik. Hindi ba siya nasugatan? Palagay ko po nasugatan siya. Hindi ba niya naramdaman ang kirot ng mga tinik doon sa sikamoro? Palagay ko po hindi niya naramdaman. Because when a person is empty, nawawalan siya ng pakiramdam. Hello? Kaya kailangan pong magtagumpay ka doon sa emptiness at lilipat ka to fullness. Hindi ho pwedeng magpatuloy ang sino man sa atin, one crisis after
another. Kailangan pong yun ay ating basagin. Amen. Kailangan pong tayo ay patuloy sa from one success to another success. One triumph to another triumph. Hindi crisis to crisis o debt to debt. Utang tapos utang uli. Kailangan basagin natin ito ngayong ikalawang gabi. And the only way to break through every crisis is to be empty so that you will be filled. So empty ourselves from ourselves. Empty ourselves from our desire. Empty. Meron po tayong gagawin na pag-aalis ng lahat ng mga bagay na sagwil sa pagkatuto at pagkakilala sa Panginoon. Kaya kailangang matutunan ng isang Kristiyano na ang kanyang dapat na ipakita araw at gabi, anuman ang kalagayan, anuman ang sitwasyon, ay kagalakan. Ikaw at ako ay ilaw ng sanlibutan. Ikaw at ako ay asin ng lupa. At kung papansinin po natin na saltiness is character. Balik eskwela na naman at heto ako kasama ang Yaya ng Diyos Christian Fellowship Women's Ministry in partnership with Greg Durante Ministries. Ang amin pong mga regalo sa mga kids ay narito sa aking harapan. So ito po ay para sa 300 mga estudyante ng elementary school. Meron po tayong paste, glue, tapos folder, meron tayong bond paper, meron tayong pad paper, mga notebooks, then pencil sharpener, and then Crayola, at pencil, at meron din po tayo yung uniform. At nawa po, ito ay ating may pagpatuloy, tuloy-tuloy sa school year. Lord Jesus, sa aming natanggap na pagkain at gamit pang eskwela. Salamat, Lord Jesus, sa aming natanggap na pagkain at uniform. Salamat din po sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship Women's Ministry Na pinamumulaan ni Sister Alita Durante. God bless you all. God bless you all. Praise the Lord! Light is empowerment. You have the power of the Holy Spirit. Kaya kailangan makita sa atin ang pag-uugali ng Panginoong Jesus. At ang banal na Espiritu ang siyang magbibigay at magbubunsod sa atin para tayo'y makita sa pag-ibig, sapagkat ang bunga ng banal na Espiritu ay pag-ibig. At dun, ikaw at ako ay titignan ng Diyos kung nabubuhay tayo sa pag-ibig, sapagkat kung tayo nabubuhay sa pag-ibig, ang puso ng Diyos
ay ating mahihikayat at ang bisig ng Diyos ay ating mahihikayat na iunat sa iyo at sa akin sa araw-araw. Kaya napakahalaga po, pansinin mo po ang isang taong empty ay masamang magsalita. Tingnan mo ang iyong katabi. Tanungin mo siya, kailan ang huling pagkakataon na ikaw ay nagsalita ng masama sa iyong kapwa? Tanungin mo siya, huwag mo nang hintayin ng sagot. Dahil ang isa pong empty ay mahayap magsalita. Mapaghatol, mapaghusga, at mapanlait. At alam mo, yung nanlalait, kala mo kung sino ito. Kung kilala lang niya ako. Ayan. Tingnan mo uli ang katabi. Ganon ka ba doon sa pinakita ni Pastor? Kailangang hindi na tayo yon. Sabihin mo, kailangang hindi na tayo yon. Dahil noon, ganon tayo. Amen? Ating minamaliit ang ating kapwa. Kaya nga kung ano ang trato natin sa ating kapwa, yun din ang magiging trato sa atin ng ating kapwa. Pero laging tandaan natin, higit sa lahat, kaiba ang trato ng Diyos sa iyo at sa akin. Kahit masama ang ugali natin, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Palakpakan natin ang Diyos dahil kaiba siya. Amen? At sabihin mo, gusto ko katulad ako ng Diyos. Amen? Dahil pagkatulad tayo ng Diyos, ikaw po ay iibig na wala ka nang inaasahan na ikaw ay tapunan pa ng kahit kaunting pagtingin. Pag ikaw po yung umiibig, hindi na ka na naghihintay pa na pasalamatan ka kapag ikaw ay tumutulong. At pag gano'n na ang iyong buhay, ang ibig sabihin, you are now living in the fullness of what God designed us to be. So emptiness. Pansinin po natin, ano ang sabi ng babaeng may dalang pang-igib sa Sikar? Nilait niya ang Panginoon. Dahil siya ay Samaritana at si Jesus ay isang Hudyo. Bakit siya nilait? Bakit niya nilait ang Panginoon? Dahil yung babae ay may 5 asawa. Kaya ang isang taong nasa kasalanan ay magbibigay ng masamang pakikipag-usap. Naalaala po ninyo? That is a sign of emptiness. Kaya nga kailangan po na makaabot tayo sa fullness. Kailangan puspos tayo ng banal na Espiritu araw at gabi. At ang banal na Espiritu, ang ginagawa niya, tayo ay kaniyang hinuhubog para tayo maging kawangis ng Panginoong Hesukristo araw at gabi. Laging panalo ang maamo at mapagpakumbaba. Basta laging tandaan mo, hayaan mo lang sila na mamayagpag. Darating ang araw, ikaw naman ang iduluklok ng Diyos sa kataasan. Amen? Sapagkat darating ang araw na lahat ng nagtiyaga at naghintay at di nagbago ang tiwala sa Diyos, darating ang araw, siya naman ang iaangat ng Diyos. Sabihin mo, ikaw yon. Sabihin mo, ikaw ay kandidato, kung lalaki, at kandidata sa pag-aangat ng Diyos. Kaya ka naririto. Amen? Hallelujah! So, ngayon atin pong pansinin. Ano ang sabi ng babae sa Sikar? Ako ay Samaritana, ikay Hudyo, at wala tayong buhay na pagkakatulad. So, ayaw siyang bigyan ng tubig. Pero ito po ang ugali na dapat nasa atin. Hindi po niya nilait yung Samaritana kahit hindi tama ang trato sa kanya. Tingnan muli ang iyong katabi. Pag ikaw ba ay hindi nadalhan agad ng waiter ng tubig, ano ang reaction mo? Nagbabayad naman ako, bakit? Tapos na picturean ka na dumadalo pala sa revival. Sino ang sisisihin? Yung nagtuturo sa inyo. Siguro yung nagtuturo sa inyo ay katulad mo. Nakukuha niyo po? Kaya nga, laging tandaan mo po, meron laging makakasaksi sa iyo
na hindi mo sukat akalain. At ang napakahirap po noon, hindi siya magpapakilala sa iyo, pero magsasara siya. Bakit po? Kung sila nga, dalo ng dalo, kahit bumagyo, nasa revival, ay ganun pa rin ang ugali. Hindi na rin ako dadalo sa ganung gawain. There are witnesses that you will never notice na sinusubaybayan ka at tinitingnan kung ano ang iyong magiging buhay. At pag nakita niya ang kaiba mong buhay, sa kabilang ikaw ay mas mababa at siya'y mas angat sa iyo at nakita niya ang kakaiba mong buhay, isang araw, mararamdaman niya yung emptiness. Amen? Kaya nga ikaw at ako ay kasangkapan ng Diyos para ipakita natin ang Diyos. Ipakita natin sa kanila ang langit dito sa lupa. Amen po ba? So, ano ang sabi ng Panginoon? Kung alam mo lamang na pwede kitang bigyan ng tubig na pag ininom mo'y hindi ka na muling mauuhaw. So, pansinin po natin, ang tao po ay gusto niya ay yung walang katapusang pagpapala. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Yun po ay plano at disenyo ng Diyos, pagpapalang walang katapusan, pagpapalang walang hanggan. Kaya sabi ng Panginoon, kung alam mo lamang na maibibigay ko sa iyo ang tubig na pag ininom mo'y hindi ka na muling mauuhaw. At mismo ang sabi niya sa kanyang pagtuturo, ang lumalapit sa akin kailanman hindi na siya magugutom at ang sumasampalataya sa akin kailanman ay hindi na siya mauuhaw. So it is coming to Jesus in order to feel the fullness of what we are desirous to receive. Para po tayo mapuspos ng ating hinahangad na kapuspusan na ating makakamit lamang kapag tayo ay lumapit sa Panginoong Hesukristo. Kaya habang bata ang isang bata, kailangan mag-alam na siya sa Diyos. At habang tayo dumaraan sa katandaan, tayo ay magpasalamat sa Diyos dahil maraming hindi umabot sa iyong edad. Amen po ba? So, nais kong ating maintindihan na kailangang matuto tayong mabuhay na tiwalang-tiwala sa Diyos. Kahit wala kang hanap buhay ngayon, magtiwala ka sa Diyos at ang unang laging bibigyan mo ng pansin ay ang Diyos because we have only one audience and that one audience is God and He is the only one who can raise us up. You can listen to our radio program on DWAD 1098 AM band Monday to Friday, 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Tuesday, alas 7 ng gabi. Saturday, alas 10 ng gabi. At Sunday, alas 7 ng umaga. Tayo po'y nasa EDS Radio ng Signal TV sa Channel 212 mula Lunes hanggang Linggo, alas 5:30 ng umaga at alas 5:30 ng hapon. Para po sa Facebook live streaming broadcast ni Brother Greg, maaari nyo pong i-search o hanapin ang Greg Durante Ministries fanpage. Maaari nyo po kaming bisitahin para sa mga karagdagang impormasyon at preachings sa www.gregdurante.com. Narito po ang mga schedules ng ating television program sa Trinity Broadcasting Network Asia, Lunes hanggang Huwebes sa ganap na alas 9:30 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi. Tuwing araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. At meron din po tayo sa Signal Television, GCTV Channel 185, Lunes hanggang Biyernes, sa ganap na alas 10:30 ng umaga at alas 10:30 ng gabi. Mapapanood din po tayo sa Hillsong Channel via satellite, Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi. Patuloy na manood at patuloy na umunlad sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.
Tinitingnan niya ang ating puso. Pinakikinggan niya ang ating nguso. At nais kong iyong maintindihan, kaya tayo'y narito. Kailangan maunawaan mong mabuti on how you shall be filled with the fullness of what God has in store in His hand. Gusto niya na ikaw at ako'y puspusin araw at gabi. At diretsong nagtanong ang Panginoon, umuwi ka na at bumalik ka sa iyong asawa. At ang sabi ng babae, wala po akong asawa. At ang sabi ng Panginoon, no, wala kang asawa dahil lima ang iyong asawa. Kaya nga po, para makalaya sa kahungkagan, kailangan isang tao ay magpasya. Kaya yung awiting kay Kristo lang ay buhay na buhay. In Christ alone. Kaya nga, napakaganda po na ngayong ikalawang gabi ay mapagdesisyonan ng bawat isa na mapuspos tayo ng kapuspusan ng Panginoong Hesus Kristo. Laging tandaan mo po, ang plano ng Diyos ay hindi natin nalalaman ang kabuuan. Si Esther ay isang Jewish at siya ay naging reyna. At inilihim niya na siya ay Hudyo. At dumating ang pagkakataon na may lalaking galit pala sa Hudyo, si Haman. At kanyang sinikap na makapwesto sa mataas na pamumuno sa kaharian na ang kanyang layunin ay lipulin ang lahat ng Hudyo sa balat ng lupa. Kaya may inyo bang nalalaman in advance meron nang inihanda ang Diyos na tao sa pagpuksa sa masama? Kaya nais kong iyong maintindihan that you are an instrument of God para masira ang kasamaan sa iyong pamilya at sa iyong lugar. Amen? So God has planned you to be His mighty channel and instrument para magbago ang kapaligiran sa iyong inuuwi ang barangay. Hindi mo pa ito maunawaan, subalit sa takdang panahon ito'y maiintindihan mo. Subalit, ano ang nangyari? At ang nangyari noon, ang sabi ng kanyang amain. Ang sabi ng kanyang amain, Esther, siguro kaya ka nariyan sa katayuan mo for a time like this. Kung hindi ka kikilos, ang Diyos ay gagawa ng ibang gamit sa ibang paraan. So this is your time. So every day is a day for your greatness. Amen po ba? Kaya nga, huwag ka nang malungkot na para bang huwag ka nang malungkot dahil ang asawa mo hindi ka pinapansin. Huwag mo nang ikalungkot kung wala kang hanap buhay ngayon. Huwag kang malulungkot. Sabihin mo sa iyong katabi, kasalanan ang malungkot. Si Nehemias ay tagasalin lang ng alak. Pero ang lahat ng nasa paligid ng hari, bawal ang malungkot. Pag nakita ng haring malungkot ang isang tauhan niya na nasa paligid niya sa kaniyang trono, ang hatol, kamatayan. Sabihin mo, kasalanan ang malungkot. Ano ang hatol? Kamatayan. Hindi pisikal na kamatayan, kundi pansamantalang pagkawalay sa Diyos. Pansinin mo, pag ikay nalulungkot, wala kang ganang manalangin. Tanungin mo yung iyong katabi, madalas yan. Kapag ikaw ay nalulungkot, wala kang ganang magbasa ng Biblia. At kapag ikay nalulungkot, wala kang ganang makinig sa mga ngaral ng salita ng Diyos. Kaya kailangan iyong tratuhin ang kalungkutan ng kasalanan.
unhappiness is sin. Kaya kailangang makalaya ka sa pagiging di maligaya at merong paraan. Yan sabi ni Mordecai na kaniyang tiyuhin. Ikaw marahil ay inilagay ng Diyos para sa pagkakataong ito. So there is a moment of greatness. Ikaw ba'y bigong-bigo ngayon? That is a moment of greatness. God will do mighty things through that failure. Kaya ang sabi niya sa kaniyang mga nasa paligid na mga katulong, ang sabi niya, mag-aayuno ako for 3 days at lalapit ako sa hari. At siya ay nagdesisyon. In the time of crisis, a decision has to be made. If I perish, but I will go to the king. At sa palasyo at sa kaharian, bawal kahit siya'y reyna, bawal ang pumunta sa hari na hindi ipinatatawag ng hari. But because she fasted, but because she placed herself into the plan of God. Nung siya'y pumunta at nandun ang hari, para siya'y maalis sa parusang kamatayan kahit siya'y reyna, kailangang iunat agad ng hari yung kanyang setro. At dahil mahal na mahal ng hari si Esther, kaya nung siya ay nagpakita na hindi pinatawag, iniunat agad ng hari ang kanyang setro. Ligtas si Esther. Basta ikay sumunod sa plano ng Diyos, lagi kang ligtas. Sabihin mo sa iyong katabi, basta sinunod mo ang Diyos, lagi kang ligtas. Amen. Kaya huwag mo nang pakinggan ang sasabihin ng mga tao dahil yung lahat ng nagkakampi-kampi para sa iyong kasiraan, sila ang magsisiraan sa isa't isa at sila ang mawawasa. Huwag ka nang magbigay pa ng panahon na isipin pa yung umuusig sa iyo. Bayaan mo at ang Diyos ang uusig sa kanila sa pamamagitan ng kaniyang mga anghel. Focus on God. Concentrate on God. Dahil meron siyang ginagawa sa iyong buhay na pambihira na hindi mo pa nararanasan sa buong mong buhay. Amen. Hallelujah. At ano ang ginawa ni Nehemiah? Hindi niya mapigil ang kalungkutan. Hindi siya masaya. Siya'y umiiyak, siya'y nalulungkot. Hindi dahil sa wala siyang pera. Hindi dahil sa wala siyang hanap buhay. Ano ang sanhi ng kanyang kalungkutan? Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Ano ang kalungkutan ni Nehemiah? Nabalitaan niya, naguho ang bakod ng Jerusalem. Ang mahalaga sa Diyos, pag ikinalungkot mo na hindi ito naaayos, ikaw ay aaliwin ng Diyos, ikaw ay aangat ng Diyos. Because he was so sad nung mabalitaan niya, wasak ang walls of Jerusalem. The Jew loved Jerusalem so much. The Jews loved Jerusalem so much. At sila ay nagsabi sa isang awitin. Ang sabi nila, tingnan natin sandali, Psalms 137, mula sa verse 2. Ipakikita ko lang po sa inyo na kailangang ibigin mo ng lubusan at gustuhan ang Panginoong Hesus Kristo. Sa Psalms 137:2, how long shall I take counsel? So, we hung our harps upon the willows in the midst thereof. Ang mga Hudyo po ay likas sa kanila ang sumasamba sa Diyos. Kaya kailangan likas din sa iyo bilang anak ng Diyos ang sinasamba ang Diyos araw at gabi. Kailangan inaawitan natin ang Diyos araw at gabi. At sa verse 3, ano po ang sabi? For their day that carried us away captive required of us a song, and they that wasted us required of us mirth. Ibig sabihin na yung awitin ng pagluluksa. Sing as one of the songs of Zion.
hinihingan sila na umawit sila ng isa sa mga awitin sa Sion, at ang Sion po ay Jerusalem. At ang sabi sa verse 4, ano ang sabi ron? At ang sabi ron, how shall we sing the Lord's song in a strange land? Verse 5. At ang sabi po sa verse 5, if I forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget her cunning. Na ang isang Hudyo hindi magtatagumpay sa kaniyang personal na buhay, hindi siya magtatagumpay sa anumang negosyo kapag kinalimutan nila ang Jerusalem. At sa verse 6, if I do not remember thee, let my tongue cleave to the roof of my mouth, if I prefer not Jerusalem above my chief joy. Kaya makikita mo po ang Hudyo kahit saang bansa sila ay maunlad, sila ay mayaman, at sila po ay matagumpay. Sapagkat sila, yung kanilang hanapbuhay, lahat ng kanilang salapi ay kanilang ipinadadala sa Israel. And nais kong iyong maintindihang mabuti, if you love the church of Jesus Christ, then Jesus Christ will mightily work His work through us. Amen? Kaya nga, do not forget, if the Jews remember Jerusalem every day, do not forget the church. Do not forget Jesus Christ. Do not forget the need of the church. Napagpala ka sa pakikinig at panonood ng programa, kaya pagpalain mo rin ang ministeryo upang lalong lumawak at maraming tao din ang mapagpala kagaya mo. Banco de Oro, Greg Durante Ministries, 219-800-6784. It is always great day to live with Jesus. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Ikaw ba'y laging nag-i-internet o nagsasurf sa iba't ibang website? Bisitahin mo rin ang aming website sa www.gregdurante.com. Nandoon ang mga maraming preachings ni Pastor Greg na nakakapagbigay ng kalakasan, kagalingan at katagumpayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Anyayahan mo rin ang iyong mga kamag-anak at kaibigan, mga kakilala, kaopisina at kapitbahay na sila din ay makarinig ng mensahe ng katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. It's just one click away. Click it now, www.gregdurante.com. Para po sa inyong kaloob na 1,000 pesos o higit pa, bilang pasasalamat ng Greg Durante Ministries, kayo po ay aming papadalhan ng mug na merong Bible verse na taste and see that the Lord is good. Halina at mag-ambag para sa paghahatid ng mabuting balita sa lahat ng nilalang sa bawat panig ng daigdig. Do not forget the need of the brethren and the sisters in Christ. Be a channel. Be open-minded. Be courageous to declare truths. And open-handed. Hayaan mo dumaloy sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos, dumaloy ang kabutihan ng Diyos sa iyo, sapagkat ang Diyos ay hindi namimili dahil ang tinitingnan ng Diyos ay hindi yung ating talento, ang tinitingnan ng Diyos ay yung ating puso. Kung ito'y tumitibok ay para sa kaluwalhatian niya. At pag ito'y tumitibok, tandaan mo ito, mapapagod kay kabibilang ng tagumpay, hindi ng kabiguan. Magtatapos ka sa kabiguan at lilipat ka sa kaunlaran at tagumpay. At magdadala sa ang Diyos sa iyo ng mga matatagumpay na tao at sasabihin, how much? Pag may project ka, how much? Amen. Pag may negosyo ka na wala kang puhunan, how much? But you have to touch the heart of God first. Amen. Hallelujah. Pag nahipo mo ang puso ng Diyos, you will be strong before God and strong before men. And Jacob touched the heart of God. And the angel said, your name will not be Jacob anymore. You will be Israel because you touch the heart of God, so you will be victorious before God and before men. Kapatid,
matagal ka nang ginugoyo ng impyerno. Hindi ninyo narinig. Matagal ka nang linilinlang ng impyerno. Hindi ka dapat ganyan lang. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka dapat ganyan lang. Napakalaki ng papel mo sa kabuuan ng plano ng Diyos. Kaya nababalam dahil ikay mahina nakitin at matampuhin. At pinapatulan mo yung galit ng magagalitin. Huwag mo silang patulan. Dahil pag pinatulan mo ang magagalitin, isang araw magagalitin ka na rin. Katulad ko noon. Amen? So tayo na may magkakatulad Ang kaibahan ko sa inyo, inaamin ko yung masama kong ugali. Pero marami sa inyo, hindi masama ang ugali ko. Ikaw lang, pastor. Lahat po tayo may masamang ugali. Sa pagkain lang, dyan na pala, mamaya ako nakakainin ito. Tinatago mo sa bag mo. At pag nakalingat, ay kinukurot-kurot mo. yan po ang senyales ng makasariling buhay. Amen? Kaya magsanay po tayo na kahit isusubo mo na at humingi, ibigay mo. Amen? At bumili ka ng para sa iyo. Amen? Humihingi. Ang sabi ng kawikaan, pag kaya mo namang ibigay, huwag mo nang ipagpaliban pa. Ibigay mo na, huwag mo nang ipagpabukas pa. Hinihingi yung hamburger mo, ibigay mo. At sa susunod na tindahan, saka ka bumili. Amen? Naranasan mo na ba yun? Naranasan ko, bibigyan ko ng barya. Ako may kinakain, ay gusto niya, binigay ko. Nais kong sa simpleng kaparaanan, may pakikita mo ang iyong pananampalataya. Kaya, ano ang nangyari kay Esther? Siyang naging gamit ng Diyos para mapuksa yung masasama at sa halip na ang mga Hudyo ang bibitayin, ang binitay ay ang mga Agagites sa pamumuno ni Haman. Sila ang naubos, hindi ang mga Hudyo. At si Nehemiah ay nagkaroon ng isang dakilang achievement. Tandaan mo, bawat isang naririto ngayon at lahat ng maririnig ang mensaheng ito, you are considered by God in His great plan for great achievements. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, atin pong unawain, this is your time. Si Nehemiah, walang background. Siya ay tagasalin lamang ng alak sa palasyo. Wala siyang industrial engineering. Wala siyang management course. Wala siyang anumang kaalaman sa pagtatayo ng bakod. At ang bakod para maging matibay ay kailangan ito ay ang pundasyon bato. At ang bakod para maging matibay, kailangang mga totoo yung nagtatrabaho, hindi yung nagpapalipas oras lamang at hindi tama ang halo ng simento. Kaya maraming naguguhong mga bahay dahil dinaraya ng kontratista. Pero hindi mangyayari sa iyo yan kapag ikaw ay nanindigan na ikaw ay kasangkapan at gamit ng Diyos. Walang lilinlang sa iyo at walang makakasira sa iyo sapagkat ikay iaangat ng Diyos. Ikay poprotektahan ng Diyos. God will be on our side. He will be in front of us. He will guard us by His glory at the backside. Sapagkat ang likod natin ang walang proteksyon. Pero the good news is this, that the glory of God is our rear guard. Amen. Hallelujah. And we are surrounded with His presence. Kaya nga, unawain mong mabuti. Sabihin mo ulit sa iyong katabi, kaya sumasakit ang ulo mo dahil ikaw ay mahina nakitin. Ika'y madaling magtampo. Ika'y madaling sumama ang loob na pag hindi ka binati ay hindi ka na ako nag-aalmusal. Ako kahit ako ay murahin mo, basta pag oras ng pagkain, kakain ako, itanong mo sa asawa ko. Hindi naman ako minumura sa bahay, pero alam niya, pag sa labas at ako'y pinagwikaan ng masama, ginaganahan akong kumain. Dahil alam ko na may gagawin ng Diyos. Sa mga taong lumalapastang at lumalait sa'yo, may gagawin ng Diyos doon sa mga taong yon. At ikaw ay iangat at makikita nila ang iyong pag-unlad at sasabihin nila, pambira ito, ako na ang, kung ano-ano sasabihin nila, pero sila'y mapapahiya at ikaw
ay hahalakhak sa iyo ang huling halakhak. Dahil yung unang halakhak ay magiging impit. Pero ang halakhak mo sa takdang panahon mo ay napakalakas. Rinig sa buong impyerno. Amen. Hallelujah. Kaya nais kong iyong maintindihan. Your confidence in God is essential. Napakahalaga po ng pagtitiwala mo sa Diyos. Imagine, buong bakod ng Jerusalem. Ilan ang tao para itayo yung bakod na yon? Ilan ang workforce ni Nehemiah? At meron pa silang kalaban. Meron silang kaaway na lihim. Pero in 52 days, naitayo niya ang guho ng bakod ng Jerusalem. At alam niyo, ang mga nagtrabaho, volunteer. Walang sweldo. Pero ang tao, kahit swelduhan mo, hindi sila tatrabaho sang-ayon sa kanilang sweldo. Maghihintay sila ng overtime para madagdagan ang sweldo kahit pwede naman niyang gawin sa loob ng 8 oras. Kaya pag tayo ay naging tapat sa harapan ng Diyos, na ang 8 oras natin, ang trabaho natin ay ginagawa natin ng 6 oras, ang Diyos ay magagalak because we are representing Him in rightness and in truths. Para po sa inyong kaloob na 500 pesos bilang partnership or love gift sa ministeryong ito, maaari po kayong mamili sa mga sumusunod na babanggiting regalong pasasalamat na aming ihahandog sa inyo. Una, 2 audio CD preachings ni Brother Greg, 1 DVD preachings or 3 pieces of anointing oil, at crucifix na bottle opener. Bakit po crucifix? Sapagkat pinapaalala po nito ang natapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. At ito ang nagpapahayag ng kanyang kapangyarihan at siya'y nagbigay sa atin ng garantiya ng katagumpayan. At sa 1,000 pesos na inyong ipapadala bilang kaloob at partnership sa buwan na ito, kayo po ay aming padadalahan ng isang mug na kung saan pag binuhusan nyo po ng mainit na tubig ay lalabas ang taste and see that the Lord is good design. At ang isa naman po ay may nakalagay na choose joy, this is the day that the Lord has made. Yun po yung pangalawang disenyo. Maaari rin po kayong tumanggap ng isang digital changing color alarm clock. Bakit po digital changing color alarm clock? It reminds us that bawat araw, purihin natin si Yahweh. At bawat araw ay laging may magandang ginagawa ang ating Panginoon. Maaari rin po kayong tumanggap ng USB with 50 audio preaching. At ang USB preachings, marami na po ang naabot dito, Luzon, Visayas at Mindanao, sapagkat ang pananalig ay nakukuha lamang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yan po ay para sa 1,000 pesos partnership and love offering. At para po sa inyong kaloob na 2,000 pesos and above, kayo po ay aming padadala ng isang radio set or any 2 combinations of the items na akin pong nabanggit kanina. Tumawag po kayo sa 726-8016 or mag-text sa 0919-896-0904 para sa mga karagdagang informasyon. Ang inyong pagbibigay po ay napakahalaga sapagkat nagigibo kayong daluyan ng pagpapala at maigting po nating naihatid ang mabuting balita sa pamamagitan ng radyo, telebisyon, ng website, ng internet, ng YouTube. Libo po ang naabot at talagang hindi po namin kayang maipaliwanag ang mga patotoo na kanilang nararanasang himala at kabutihan ng ating Panginoon. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating pong improvements para sa finishing touch ng ating Prayer Mountain sa Tayabas, Quezon. Kaya kayo po ay magkaroon ng conviction at magkaroon ng hamon to support and partner with this ministry. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa pangunguna ni Brother Greg Durante mula sa kanyang puso at sa amin po sa buong staff ng Greg Durante Ministries. Kami po ay nagpapasalamat dahil sa inyo at sa biyaya ng ating Panginoon. Marami ang naliligtas at nagkakaroon ng pag-asa. It's always a great day to live.